Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ang problema nga ni customer, kung napanood nyo yung part 1, pinalitan daw ito ng brake pad, tapos nangamoy na yung preno niya at nanikit. At nung ibinalik niya, wala naman daw problema, okay lang naman daw yun. Kaya nga ang ginawa ni customer, hinanap niya ako para ako na lang daw yung gumawa. Kaya panoorin nyo na lang yung part 1 at part 2 kung paano ko yun ginawa mga boss. Samantala, balikan ko muna itong pinalitan ko na fuel filter. Kung makikita nyo, pinapalabas ko na nga yung hangin dito sa loob ng fuel filter housing ni customer. Ayan mga boss, kita nyo medyo mapula pa. Pag ganyan mga boss, kailangan i-bleed nyo pa. Hindi pwedeng paandarin nyo itong sasakyan na ang lumalabas dito sa loob ng fuel filter housing niya, mabula. Kailangan buo na yung diesel na lalabas dyan. Para pag instart nyo nga itong makina, one click siya. Kaya lang minsan sa pagbibilid na ginagawa natin, nagkakaroon din tayo ng pagkukulang. Kaya pag instart yung makina, biglang namamatay. Gaya ng nangyari sa akin mga boss. Dahil nga sa akala ko wala na itong hangin dito sa fuel pump filter assembly ni customer. Kaya nga kung nakita nyo, inilagay ko na yung huling fuel hose, pati yung clamp niya. Tapos ngayon, hinahanginan ko na itong mga kumalat na diesel dito sa ibabaw ng fuel filter ni customer. Tapos yung socket wire, inilagay ko na rin at pinunasan ko yan. After niya mga boss, binomba ko ulit itong ibabaw ng fuel pump filter ni customer para nga sigurado ako na wala nang hangin ito sa loob ng fuel filter housing niya. At dahil nga sa okay na, sige sir, start mo muna sir. yun mga boss, kung makikita nyo, di ba, namatay yung makina niya. Pero nakita nyo, pinapump ko naman dito sa Namatay, sir? ibabaw. Namatay? O sige, start mo ulit. Sige, diretso mo lang. Nangyari sa inyo yung mga boss, huwag kayong kakabahan kung sakaling dinidi-DIY nyo yung sasakyan nyo at ganitong klase. Bali nga ang gagawin nyo, ituloy nyo lang yung pag-pump. Huwag nyo siyang titigilan hanggang sa maramdaman nyo na matigas na ulit idiin itong bomba niya. Tsaka nyo nga yung tigilan. Time. Start. Tapos gaya nga ng ginawa ko, pinaswitch ko nga itong makina niya, tapos pina-start ko ulit. At kung mapapansin nyo, okay na, hindi na siya namamatay. Ganun lang ang gagawin nyo mga boss kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. At dahil sa okay na ito mga boss, magsalin na ako ng brake fluid dito sa reservoir niya. Alam nyo naman na after ko mapalitan ito ng repair kit dito sa brake caliper niya, nag-bleed ako. Kaya syempre, nagbawas ito ng brake fluid. Kaya for the last time, i-level ko na itong brake fluid niya dito sa reservoir. Tsaka ako ngayon ipa-switch off itong makina para mailagay ko na itong cover niya. Sa paglagay naman itong cover mga boss, nakaklip lang naman yan. Kumbaga nakatusok lang itong cover. Pag tatanggalin nyo yan, hilahin nyo lang yan, paangat. Dahil ang susunod kong gagawin dito mga boss, yung isa pang problema ni customer na tinanggihan din siya para ipagawa nga. Na ang sabi nga sa kanya, ganyan lang daw talaga yan. Ang problema niya nga, pag iniligliko niya itong manibela niya ng pakaliwa or pakanan, medyo matigas daw. Ang problema, si customer nakakapanood sa akin kaya hindi siya naniwala at ito ngayon sa akin na siya pumunta. Alam niyo mga boss, siguro makailang beses na ako naka-experience ng ganitong problema na kapag nililikungan ni customer yung manibela niya ng pakaliwa o pakanan, matigas. Ang ginagawa ko lang mga boss, pinapalitan ko itong fluid dito sa reservoir niya. Dati ang ginagawa ko dyan, pinapasingaw ko yung fluid dito sa nut ng steering rack niya. Pero ngayon mga boss, ang ginagawa ko, gumagamit na ako ng fluid extractor. Ayan mga boss, yung parang sirin. Ayan na ata yung lolo ng sirin eh. Kaya napakalaki na. Kung makikita nyo, binabacuum ko yung fluid dito sa loob ng fluid reservoir niya. Bali, sasaidin ko yung laman ng power steering fluid niya mga boss. Dito nga sa reservoir. Para kung kayo nga ang gagawa ng sasakyan nyo, kayang-kaya nyong gawin ito mga boss. Doon naman ako lagi eh. Kung saan kayo hindi mahihirapan na wala na kayong gagalawin pa, yun ang ipapakita ko sa video. At syempre, sisiguraduhin ko na hindi kayo magkakamali at hindi kayo kakabahan pag kayo ang gumawa ng sasakyan nyo. After nyan mga boss, nakikita nyo, nagsasalin na ako ng power steering fluid dito sa reservoir niya. Sir, start mo nga sir. Repeat mo na bela. Repeat mo na bela, kaliwat kanan. Pinaliliko-liko ko nga yung customer ng pakaliwa at pakanan itong manibela niya para yung fluid dito sa loob ng steering rack assembly ni customer, lilipat ngayon yan dito sa fluid reservoir niya. Kasi ang laro lang naman itong fluid mga boss, paikot-ikot lang naman yan. Kaya nga meron siyang steering pump para maitulak niya yung fluid dito sa loob ng steering rack assembly.
Kaya nga pag naka-switch off yung makina nyo, hindi gagana yung steering pump niya. Nang mangyayari, matigas iliko yung manibela. Hop! Sige lang. Patay makina. Sa pagliko-liko ng manibela mga boss, inabot din si customer ng mga 3 minutes. After nun, pinaswitch off ko na itong makina. Tapos, ihigupin ko ulit itong fluid dito sa reservoir niya gamit nga itong extractor. Papalitan ko ulit yan. Nakita nyo, malapot yung power steering fluid ni customer. Kaya, matigas na ipihit itong manibela niya. Actually mga boss, na-experience ko na kasi yan. Kaya talagang ganyan ang mga recommend ko agad kapag nakakaramdam yung mga customer na parang tumitigas yung manibela nila pag nililiko. Ganyan lang ang ginagawa ko. Uubusin ko nga itong power steering fluid dito sa reservoir niya. Tapos sisilipin ko yan kung nasaid ko ba talaga yung fluid nga dito sa reservoir. At kung sigurado ako na wala naman na talaga siyang laman, tsaka ako ngayon sasalinan yan ng panibagong fluid. O di ba? Gaya nga ng sinabi ko, kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, kayang-kaya nyo naman. Tapos pa-start nyo na itong makina. Sige, pit manibela. Ganun lang ulit yung gagawin nyo mga boss. Ililiko nyo itong manibela, pakaliwa at pakanan. Paulit-ulit lang yun. Paliko-liko lang yung gagawin nyo hanggang sa makonsume nyo yung 3 minutes na nililiko nyo nga itong manibela. Pwede nyo nang tigilan yan at switch off nyo na itong makina. Hop! Tayo. Dahil nga sa na-switch off mo na itong makina o tanggalin mo itong cap ng reservoir mo tsaka mo ngayon higupin ulit itong laman ng fluid reservoir mo. Ganun lang mga boss, di ba? Napakadali. Isang higupan lang. Tanggal ka agad yung laman. After ko nga masaid itong laman ng fluid reservoir, sinalinan ko ulit yan ng power steering fluid. At dahil nga sa wala pa sa level yan, buksan ko pa itong bagong isang power steering fluid na nabili nga ni customer. Siguro naman mga boss, nakita nyo kung paano ko ito pina-flushing, di ba? Tatanggalin ko yung laman nitong fluid reservoir, tapos sasalinan ko siya ng malinis na power steering fluid. At pag nasa level na nga yan, pa-start ko na itong makina. Sige, start. Gaya nga ng dati kong ginawa mga boss, pag napa-start nyo na itong makina, iliko nyo itong manibela, pakaliwa at pakanan. Pabalik-balik lang siya mga boss, para yung fluid na isinalin nyo dito sa reservoir, kakalat uli siya. Or ibig kong sabihin, yung fluid na galing dito sa steering rack ni customer, pupunta ngayon yun dito sa reservoir niya. Pati yung fluid na nandito sa pressure hose mo, mapapalitan din yun. At pag natapos na nga yung 3 minutes na inililiko-liko mo itong manibela ng pakaliwa at pakanan, pwede mo na ngayon switch off itong makina. Okay na. Patay makina. Fast forward ko na mga boss, ito na yung last na tatanggalin ko itong fluid na ginamit ko ng pang-flushing. Siya nga pala yung ginamit kong pang-flushing na fluid mga boss. Kung ano yung gagamitin ko dito na pang-final nga na fluid, yan din yung ginamit kong pang-flushing dito sa power steering fluid niya. At dahil nga sa last na ito mga boss, kung makikita nyo, sinisimot ko na itong laman ng power steering fluid reservoir ni customer. Dapat kasi wala na laman yan. Ibig kong sabihin mga boss, dapat side na itong laman ng reservoir. At bago ko nga salinan ng bagong power steering fluid yan, kung makikita nyo, pinunasan ko muna para matanggal yung mga nagkalat na fluid dito sa gilid ng power steering fluid reservoir niya. After nyan mga boss, kita nyo naman, sinasalinan ko na yan ng pang-final na power steering fluid dito nga sa reservoir. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na malinis na itong fluid dito sa reservoir ni customer. Sige sir, stop lang muna. Problema kasi dito mga boss, sa sobrang linis, hindi ko na makita itong sukatan ng fluid niya. Kaya kung makikita nyo, punas ako ng punas. Ilaw, di ko makita. Sa linis eh. Pero napansin ko pa rin na kulang pa dito sa reservoir niya. Kaya kung makikita nyo, tinanggal ko itong cap. Kasi itong cap mga boss, yan na rin yung pinaka-dipstick niya. Sinalinan ko na ngayon itong reservoir ng power steering fluid. Tapos isinarado ko ulit yan. Tsaka ako ngayon buksan yan ulit. Itim kasi kanina eh, no? Maitim. Tsaka ako ngayon punasan itong leveling gauge niya. After nyan, ibabalik ko ulit itong cap niya. Tapos tatanggalin ko ulit yan para makita ko yung level ng power steering fluid. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay na ito mga boss, tama na siya sa level niya. At dahil nga sa okay na ito mga boss, higpitan ko na ng maayos itong cap ng
fluid reservoir, tapos pwede ko na ngayon ibaba itong hood para ma-road test na namin ito. Para test lang natin, para malaman natin. Ganda kasi nito mga boss na si customer na yung hahatol dito sa pagkakagawa ko sa sasakyan niya. Okay. Buta. Siyempre, preno, subukan mo. Oh. Ito mga boss, unang tapak pa lang ni customer dito sa preno niya, ang lambot daw. Kaya okay na ito, dito pa lang. Pero mas maganda pa rin syempre na ilayo namin itong sasakyan ni customer sa pag-road test na gagawin namin para sigurado nga. Lambot yung preno, sir, ha? Oh, lambot. Hindi gaya nga kanina, parang nasa taas lang mag-preno ako. Ha? Parang nasa taas. Nasa taas masyado. Ngayon, bumababa na siya. Oh. Nakatukod na kasi yung piston, kaya nangyari yun. Yung sinasabi ni customer mga boss, dati daw yung brake pedal niya matigas, tapos mataas pa. Kasi nga, nakatukod yung piston. At ito nga, nung nalinis ko itong brake caliper niya, tapos napalitan ko pa itong repair kit, di naging maayos siya. Ano yung manibela, sir? Ha? Ayan, ano na? Ano? Lambot. Lambot na. Ayaw ba palitan? Alam niyo mga boss, isa yan sa reklamo ni customer doon sa pinagpapagawaan niya, yung manibela matigas. Alam niyo sabi nung gumagawa, okay lang daw yun. Hindi malambot ang manibela ng Innova. Ganyan ginagawa ko eh. Hindi mo kailangan palakihin yung trabaho. Dapat balik tayo, sir. Okay na eh. Yung preno. Subukan mo, biglayin yung preno mo. Okay ba? Ayos. Sobra tayo dyan. Kanina mataas pag apa ko. Mataas yung brake pedal. Tapos parang Matagal sa tumigil. Kasi nga mga boss, kaya matagal tumigil itong sasakyan ni customer pag inapakan niya yung brake pedal. Kasi nga yung Stock piston, up eh. stock up Eh siya. ngayon, malambot na siya. At dahil nga sa wala ng reklamo si customer, okay na daw itong sasakyan niya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video lang na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung okay lang naman sa inyo. Maraming salamat. Diba? lambot na. Malambot na talaga. Okay, balik tayo. U-turn mo na para maghiwalay na tayo. O di ba mga boss, kung napanood nyo kung paano ko yung ginawa, kayang-kaya nyo. Sigurado, hindi pa kayo maiisahan. Muli, maraming salamat.